so for today's video, samahan niyo ako mag-room tour and kinakabahan ako. Kinakabahan na naman ako kasi hindi naman ako marunong mag-room tour. This is my first time. And hindi ko lang to room namin tong dalawang mag-asawa. So, actually tatlo pala kami. Ako, dalawang Antonio yung kasama ko sa isang kwarto. Ngayon lang to malinis kasi syempre mag-room tour ako. Pero kapag normal day, makalat po talaga itong kwarto na to. So, ayan, samahan niyo. So, ayan ang aming kwarto. Wala namang special dito. So, unang-una, meron tayong king bed. King bed kung saan dito kami nakabuo ng bata. Oh, Shayla! Nakabuo ng bata! Pero totoo naman, ito pa rin yung kama namin dun sa kabila, sa bahay nila ate. So, dito kami talaga nakabuo ng bata. Tama ba? Bruh. Tingnan mo, parang ano to kausap. Parang anong bawanat mo? Pinapanood lang kita. Pag nakakita kong may pagkakamali, i-cut. Tingnan mo. Sabi niya sa akin nung nakaraan, sa bahay na ito, kailangan, kung ano ka talaga, ilalabas mo. Ang nangyayari, kenkoy kasi to sa loob ng bahay, sa amin talaga. Pero pagdating sa camera, masyado kang papogi. Pogi? Sino man naman pogi? Pogi ka na! Pogi ka sa paningin ko, hindi mo na kailangan magpapogi. Ha? Okay na yan. Hindi malambot tong kama namin. Medyo matigas to kasi nga, syempre, mas safe to pang newborn. Totoo yun. Kapag sobrang lambot to... Pero binili natin to, wala naman tayong new. Ayun nga, pero siya, nasasaktan siya sa katawan, sa matigas. Pero ako, okay ako sa matigas na bed. Matagal na to eh. Oo, saan pa galing to? Kay Madam Ata Kay Madam to eh. galing. Syempre, halos lahat na makikita yung gamit dito kay Madam galing. Funky! So, ayan, ito ang aming bed kung saan dito kami natutulog mag-asawa. And si Thirdy din dito natutulog kasi ayaw niya sa crib. Okay. May papakita ko sa inyo. Hidden to, hidden. Kaya mo ba yan? Kaya ko to. Huwag mo akong inaano. Nung wala ka, kaya kong buksan to kahit buntis ako. Oo. Oh. Makalat ka! Nakakahiya, nag-room tour ka makalat, hindi ready. So, dito namin nilalagay yung mga bedsheet, mga gamit ni Thirdy na hindi pa nagagamit. Actually, yung mga gamit na to is hindi ko na talaga siya magagamit. Kasi meron na ako. Moron big stuff lang talaga to eh. Pag mga ano yan, bedsheet. Tingnan mo, ang kalat, Toys. nakakahiya. Sarado na natin. Okay lang, hindi pa naman gamit eh. Alam mo, sabi mo diba, dapat nag-explore tayo. Explore kaya tayo dito sa ilalim. Ginagawa tong playhouse ni Nisha dun sa kabilang bahay dati. Nilalagay niya lahat talaga Kaso ng stuff delikado, niya. may mga bakal Oo, kasi. delikado. Talagang ano yan, modern bed na yan. Kung Oo. tawagin Nakita ko lang to sa ano Tignan eh. mo, oh, meron kong sa ilalim mo, meron kong storage. Talagang yung storage niya, talagang storage talaga para sa kanya. Oo. So, makikita nyo, meron tayo side table. Dalawa yan. Hindi ko nabubuksan kasi medyo burara yun sa side ni Paddy eh. Ako na naman. Pero totoo, burara talaga yung side mo. Tingnan mo, di ba? Daddy. Oo. Kanino yung mga yan? Malinis yan ako. Sino naglinis yan? Ako. Keme. So, this side, andito yung crib ni Thirdy. Bakit andito yung crib ni Thirdy? Bakit wala siyang space sa kwarto namin? Bakit walang kwarto si Thirdy? Ang dami niyong tanong. Sasagutin ko na din. Ako, klaseng nanay ako na ayokong may sariling kwarto yung anak ko, lalo na't newborn, lalo na't baby. So, saan ba lagi ang baby? Sa nanay. And also, breastfeeding ako, kaya gusto ko, sa tabi ko lang si Thirdy. And, hindi po natutulog si Thirdy sa crib. Ayaw niya lahat ng gamit na pambata. Gusto niya sa kama lang namin. So, binuksan ko lang to para just in case, kunyari, nasa tabi ko lang siya, dito ako sa kama, tapos ipapasok ko lang to dito. Pinapasok ko lang siya dito. Ayan, pag ganyan. So, madali ko lang siya kunin. Ganun yung technique na ginagawa ko, pero ayaw niya talaga sa crib. So, sayang yung crib. Sana magamit niya pa, pero... Di ba ata nakakatulog si Terdy dyan? 2 buwan eh. Hindi pa nga. Ayaw niya. Gusto niya ata yun mura lang. Magagalit sa'yo ang tita Saka, mo. no? Gusto ko dito lang talaga siya. Itong bintana natin, hindi to automatic kasi wala tayong budget para dyan. Wala tayong budget para dyan. So, normal curtains lang siya. Pagkakita mo, ayun na yung labas ng bahay. Oh. Ayan. Hala, nagulo tuloy! Ikaw na gano'n eh. Itong kwarto namin is napakasimple lang. Ayoko ng maraming gamit. Gusto ko sobrang konti lang talaga ng gamit. So, ito, meron tayong TV dito. Actually, kakabili lang nitong TV nito 5 days ago. Kasi ayoko atang mag-room tour ng walang TV. Ay, mag-room tour walang TV. Ang tagal na yan eh. 2 buwan na ata yan eh. 2 buwan na kami dito. Sabi niya, mag-room tour ka na. Gusto ko muna ng TV. Binilan ako ng TV. Kaso may kapalit. Kinagabihan. Bruh. Ayun yung kapalit. So, eto. Pati niyo, mga 3 buwan, 3 na TV dito. Kupal to. Ay ko.
Tatlo TV nyo? Bakit? Bakit? Ayun, bakit? So, ayan, dahil kasama natin si 30 sa loob ng kwarto, meron tayong drawer niya. Ito yung kanyang drawer. And organized to, guys. Mga naka-organize talaga siya. So, ito yung mga napapanood mo sa TikTok, ASMR na mga newborn, mga essential. So, ayan. Meron din tayo dito ang pang 3 to 6 months na clothes niya. Wala akong nilagay na name kasi ayoko, Okay, gusto ko madam, minimalist lang. Madam, kamusta? So, ito naman is yung mga burp cloth. Ayan yung mga dito. Swaddle, bib ulit, mga kit. Ayan, kompleto naman yan. Organized to. Sobrang organized ni Mami. Si Daddy lang naman walang kaano-ano. Alam niyo naman, pag tatay, okay lang yan. Sige, okay na yan. Kahit makalat, okay na rin yan. Pero si Mami kasi organized talaga. So, ito ang kanyang mga wipes. And diaper. Ito lang yung another wipes, towel, mga punda. And ayun na yung mga hindi kasya kay 30 na damit. So, meron na pala hindi kasya? meron na. 2 months pa lang po siya. Pero ang damit niya is pang 6 months na. So, sa mga magbibigay ko ng damit. Baka naman, okay. So, itong pader na to, napaka-plain, di ba? Alam kong napaka-plain ng kwarto namin. Yeah. Ano kayang pwedeng Ang ilagay lalagay namin dito? dyan, guys, TV. Kung di mo Bakit mo ba ako inaasa pagdating sa TV? Parang pakabila naman, Diba? Lagyan mo bracket. Oo, lagyan ng bracket dito, TV. Hindi ko talaga alam kung Okay. anong pwedeng ilagay dito. Dapat kasi dito talaga yung drawer ni 30. Kaso, makakaabala. So, iba na lang yung ilalagay ko. So, mag-suggest naman kayo kung anong pwedeng ilagay dito sa wall pwede na to. dyan. Yes. So, dito na tayo. Dito na tayo sa working station ni Bad. Working station. Eming working station. Yan. Nagpa-plight. Uso pa ba yung plight? Ba't yata nila alam yun Baka walang nakakaalam yun Oo, uso pa ba yun? Oo. Uy. 5 days na Na-scam pa yan. May binili atang skin sa plight. Na-scam 800. 800, buti Oh, na. diba? Tatanga-tanga, sabi niya sa akin. Sabi ko parang scammer to, pero sige, yaman. First time ko naman to gagawin Oh, diba? First time naman ako bibili. Ang galing, diba? Scam agad. So, ito, meron siyang office dito sa loob ng aming kwarto. Yan. So, nag-work talaga si Buddy. Naglalaro siya at the same time nakakapag-work siya dito sa kanyang office area. Hindi ko naman to nagagamit. So, wala akong ambag dito. Kay nga to Hindi sa akin to Kinuha Buti niya lang dapat to sa yun editor. So, ito ang Wala. kanyang office area. Explain mo naman, hindi ko to alam. Special feature ng table. Ito yan Ito yan Oo, na ano. Ayan. Ba. Babe, magre-render ka, pwede ka rin kasi dyan mag-edit talaga Bakit ganito yung binili mong table? Ang maganda kasi puti. Gusto ko puti Alam mo, actually, pwede akong bumili ng treadmill. Tapos habang nag-work ako, nagka-treadmill ako dito. May nakita ko ng mga nag-sponsor. Treadmill? Baka naman. Paano? Oo, para habang nag-work ka, nag-walking ka. Diba? Dalawa yung nagagawa mo. nangyayari yun? Hindi, treadmill. As in walking lang, hindi jogging. Ano bang ginagawa mo? Joke lang yun. Ngayon, andito tayo sa steamer ni 30 ng mga bottles, pump. Dito ako nag-i-steam, pati yung mga pacifier, yung mga needs talaga yung mga need talagang i-steam. So, dito. And then, syempre, itong rep na to, may mga milk dito. Bakit kami may rep dito sa taas? Hindi na po nagkakasya ang aming milk sa aming fridge sa baba. So, eto, ang dami kong gatas. Sobrang grateful ko naman dahil marami talaga akong gatas. So, ayun yung mga frozen na aking Meron pa breast sa baba. milk. Meron pa sa baba. So, ayan, sobrang grateful lang dahil meron ako. And kaya kami may ref kasi hindi na nga nagkakasya sa baba. Baka bawal siya mahaluan ng ibang Oo, kasi 'di ba syempre pag freezer may mga meat, so may mga fish, so medyo may amoy yung mga yon and ayaw namin ihalo sa mga frozen food. So eto dito naman sa ilalim, tingnan nyo, another milk na naman. Another milk na naman. Tapos meron pa sa baba. So, syempre, hinahanap nyo ang aming, asan ang cabinet ninyo? Asan ang drawer nyo? Bakit wala kayo? So, kaya tayo may another pinto dito. Another door. So, pasok tayo dito sa ating walk-in closet. So, first time ko nagkaroon ng vanity mirror. Hindi ako marunong mag-makeup, pero nakakapag-ace ako. Pinilit ko magkaroon ng vanity mirror kasi ito yung isa sa mga bucket list ko before. Sabi ko, sana pag nagkabahay kami. Meron akong sariling pwesto na makakapag-ayos ako, lahat magagawa ko dito sa aking spot. So, eto, meron tayong mga perfume. Hindi ako ganun kahilig sa mga pabango, pero ayan lang yung mga feeling ko bangong-bango ako sa sarili ko. So, ayan, may mga brushes ako ng makeup. Ayan yung mga makeup ko.
ko, hindi ako marunong mag-makeup. Kaya ganito lang kakonti yung makeup ko. Meron ako ditong mga shades. Ayan, dito ko nilalagay. Yung mga pang-hair ko, yung mga tali sa buhok, ganyan. Tapos wala pang laman kasi bago pa lang eh. So, ayan, mga makeup remover. And yung pang-hair ko, blower and plancha. Wala akong pang-kulot kasi hindi ako marunong magkulot. So, ayan. And dito naman, ay mga sombrero. Tapos yung mga perfume din ni Buddy dito. And yung mga headphones namin pang workout. Tapos yung mga accessories dito din. Ayan. Tapos itong drawer na to, ginawa ko siyang gym drawer ko siya. So, mga gym wear ko siya. Sports bra dito. Ito, mga top ng pang... Sino naglagay dito? Ikaw? Tingnan mo? Sinong bulala na naman? Drawer siya ng dami. Talagyan mo ng ano dito, oh. Kaya, mabalik ko yan doon. Sabi mo kasi alising ko eh. Ito yung mga top ko. Ito yung mga short and leggings. Tapos ito, storage lang to ng kung ano-ano. Ito yung sa aking mga pants. Ito yung pants ni Buddy. So, sabi ko kasi, sama-sama yung mga pants kasi kapag hindi, gulo-gulo to. Hindi naman halatang mahilig kami sa sapatos mag-asawa, no? Puro kami sapatos. And ito lang yung mga bag ko. Kasi hindi po ako mahilig sa bag. So, ayan yung mga damit. So, this side is mine. Etong side na to. Etong side na to is kay Buddy. Yes. Hindi mo ba alam? Dito ka nakatira. Anong ginagawa mo? Tapos eto naman yung mga pambahay namin. Mga pajama. Ayan. Ang linis, no? Hindi ako naglinis niyan. Ako after 2 days, ito. So, ang dami nating storage. So, wala pa. hindi ko napapakita yan. Ang taas-taas eh. So, ayun yung mga lagayan namin ng mga bag. Mga travel bag, ganun. So, etong mga drawer naman na ito is mga panted bra. Hindi ko na ipapakita kasi baka makita niyo yung panty kong... Yung bra kong nagtututong na. Bra kong nagtututong na. Pwede yung brief mong butas, babe. Pero meron nga siyang brief na butas. So, meron tayong sa 2 pinto. Ito yung pangatlong pinto. So, ito ang ating toilet and bath. Okay. Meron kaming sariling toilet and bath. Oh, mga nakaangat sa buhay, may sarili na po kaming toilet and bath. So, meron tayong bathtub dito. I-remake nga natin yung picture nila, madam. Hindi tayo kasya. Kasya yan! Sige na, okay lang yan. Basta! Basta pala, wag na. Ano ba yung picture na sinasabi ko? Ito yun, no? Ito yun, no? Yeah. Yung i-remix sana namin. So, ayan, may bathtub tayo. And never pa ako nakakaligo sa bathtub na to. Ako nakaligo na ako niyan nung sugatan ako sa paa. Nakataas pa ako. Ginagawa mo. Si Nisha po talaga ang araw-araw na nagbabathtub at nagbabubble bath. So, typical na mga bata, tuwan-tuwa sa bathtub, sa swimming pool, ayan. So, siya ang laging andi dito. So, kaya mataas yung tubig na. Kasi araw-araw po siya nagbabathtub. So, ito na ang ating, syempre, ano ba, sink. Social mo, lababo. So, lababo ng aming, hindi naman OA yung salamin, no? Ang laki ng salamin, no? And ayan yung mga skincare namin, yung mga needs namin. Hygiene kit, kung tawagin. And ayan lang yung mga toothbrush, gano'n. Sabi ko, ilagay dito eh. Nasabi ko eh, ang gulo-gulo mo eh. Siyempre, sa CR, may toilet, di ba? And shower. Di ko na ipapakita ng bongga. May shower tayo dito. Sobrang laki ng space, no? Ang lawak ng may-explore namin ni Buddy. No? Oo daw eh. Alam mo kung bakit ganyan yung itsura niyan, ha? Hindi kasi mapagbigyan eh. Aray ko! Aray ko! Oo. Sabi niya, Mami, dito tayo. Hindi kasi mapagbigyan eh. So, kung nagtataka kayo, kung bakit 3 lang kami andi dito, ako, 2 Antonio yung andi dito. Yung isang Antonio, si 3rd yun ah. Baka hindi nyo alam. Kasi si Ate Nisha may sarili ng kwarto, kaya ipapakita ko na lang din sa inyo yung room ni Nisha. So, itong room ni Nisha, tapat lang ng kwarto namin. So, isang iyak niya lang o isang tawag niya lang, naririnig namin siya kaagad. So, ito ang kwarto ni Nisha. Pasok! Ayan! Alam nyo, medyo nakakalungkot kasi 6 years old na si Nisha and ngayon lang siya nagkaroon ng sariling kwarto, which is okay yon kasi nagiging padalaga na si Nisha eh. So, pagdating talaga ng 7, kailangan hiwalay na sa kwarto ang bata, lalo na't babae siya. So, medyo nakakalungkot kasi katabi namin siya lagi eh. Siya ang first baby talaga namin na lagi namin siyang kasama kahit saan Pag kami nagigising magpunta. yan, walang katabi dito. Ano yun? Tumatakbo yun Oo, doon. pag nagigising, kasi ngayon, tinitrain namin siya
siyang, pag natulog siya, nagising siya, siya lang dapat mag-isa para masanay siya na wala siyang katabi. So, nangyayari, tumakbo siya doon sa kwarto namin. Tapos gigisingin kami. Biglang tatalon. Tatalon sa gitna namin, papagitna sa amin. Pero wala naman na si 30 ng ganong oras. So, nasa baba na si 30. So, ito ang kanyang kwarto. So, first, meron siyang sariling queen-size bed. Alam mo, mas malambot yung kama ni Nisha. Oo nga eh. Ayan. So, hindi naman halatang mahilig siya sa squishmallow. Kasi ayun yung favorite blanket niya. Actually, sensory blanket to kasi yung texture niya. So, alam niyo naman si Nisha, kailangan more on sensory yung mga gamit niya. Hindi ko na kailangan na-explain. So, ayan, meron siyang bed and meron din siyang storage dito. Pero yung mga storage niya dito is mga pang cover din ng bed and yung mga sa schools niya. And ayun, meron siyang side table. Mga lagayan yun ng mga kanyang shades and yung mga watches niya. Mga toys pa din. Yung pinag-i-install namin. Wiring. Galing nang gumawa nito, guys. Ang galing ng daddy namin, tatay na tatay. Siya ang mga nagbabarena ng mga CCTV camera namin. Siya talaga lahat. Ultimo yung mga gawa, binubukas niya. Kahit yung mga sira, ginagawa ko eh. Gawain nga adik yan. Kaya nga eh, sabi ko nga sa kanya, ang ganda ng Tito Ton! pagkakakuha mo ah. Tawagin mo kong Tito Ton. Baka tumutulong law eh. Kaya sumobra ito. Adik to eh. So, Ito yung CCTV oh. Oo na, na-highlight na yung CCTV mo. Salamat sa'yo, Daddy. Pakisa ko. Napakagaling mong asawa. 5 minutes Tito Ton. Pagkakakuha mo ah. More. Ayan, hindi ako nakapunta ng graduation ni Ate Nisha dahil nanganak ako nun. So, ito ang kanyang certificate of completion. Wala pa kaming picture niya na nakatoga. Hindi naman halata na mahilig si Nisha sa Gabby's Dollhouse, no? Kasi puro Gabby's Dollhouse po lahat to. Eh, napakamahal ni Gabby. Gabby, napakamahal mo, Gabby, ha? Ayan, si Gabby yan. So, ayan, may mga book siya dito. And may piggy bank siya kasi tinuturuan namin siya mag-ipon. Maraming laman to eh. Sinisilip niya nga, tapos sabi ko sa kanya, pag napuno niya to, bibili kami sa... dapat? Yun nga sa Pasko, kailangan puno na to. Bubuksan niya to, tapos ibibili namin sa toys. And ito, sobrang laking tulong nito kasi hindi siya makalat tignan. Toys storage siya, ayan. Halo-halo. Puro Gabby ulit. So, marami siya. Meron siyang mga stop toy. Ayan. Puro stop toy. Actually, sobrang dami niyang stop toy. Ang lala. Grabe. So, ayan, meron siyang TV dito kasi nag-iPad siya pero limit lang yung iPad kay Nisha. More on TV siya. And bawal siya mag-YouTube. Bawal talaga siya mag-YouTube. So, dito tayo sa kanyang study area. So, hindi pwedeng mawala kay Nisha yon kasi kailangan niyang laging may table kasi marami siyang activity na ginagawa dito sa bahay. More on activity talaga like drawing, color. Ayan yung mga ginagawa niya, cutting. So, ayan, meron tayo mga nakapaskil dito na chart. Meron siyang months of the year, parts of the body, shapes, alphabet, days of the week, numbers. So, ayan yung mga importanteng need ni Nisha kasi matandain naman si Nisha, pero syempre, mas gusto ko na ma-feel niya na kwarto niya talaga to, na meron talaga siyang study area. And sobrang dream ko to kasi sa kwarto namin dati, doon na yung study area niya sa isang kwarto namin. So, medyo masikip, pero ngayon, medyo maluwag na. And feeling ko naman happy naman si Nisha. Sayang wala si Nisha ngayon, nasa therapy kasi si Nisha ngayon eh. Dito tayo sa kanyang walk-in closet. Mini walk-in closet siya. Bata pa lang, may ganito na kami nga. Hati-hati kami nila ate sa damit eh. Sama-sama na kami. Ngayon, siya lang mag-isa. Isang patong nga lang ako dati. Isang ganyan lang. Kaya nga eh. So, arat, dito tayo. So, ayan. Dito, meron tayo mga hair kit niya. Mga pang ano niya, mga pang ayos niya sa hair. Syempre, babae. Alam niyo naman, maraming kaartehan ng babae. And marami pa rin pala siyang toys dito. Syempre, yung mga kanyang damit, naka-organize din, parang kay 30. Alam niya yan, lahat yan. Alam niya kung saan nakalagay din. Yes! Siya na rin ang namimili ng kanyang damit. Kasi ayaw niya kung ano ipapasuot sa kanya. Kunyari, pinasuot sa kanya. Nagugubad yun. Aakyat yun! Maguhubad yun! Kukuha siya ng damit niya. Mas gusto niya yung... Siya yung magsusuot para sa kanya kasi ayaw niya yung mga pinapasuot sa kanya. Kung nakikita niyo, sabi ko sa inyo, mahilig siya sa stop toy. Sa mga awesome parents dyan, awesome. Hindi ko alam kung anong tamang pronunciation. Awesome pala. Awesome. Makaka-relate kayo sa akin kasi yung mga anak natin, alam nyo naman, mahilig sila sa mga malalambot, sa mga stop toy. And naluloko na tayo kung saan natin ilalagay isa-isa yan. Aminin nyo yan. And ayan yung mga stop toy niya, halo-halo, as in halo-halo talaga. Solo na niya rin niya. Solo niya to. Kapag may kinuha kang isa, patay. Yari. Tapos, kapag
kunyari, yung gamit niya na bagong pwesto, magagalit yun. So, kung ano yung pwesto na nakikita niya everyday, dapat ganun lang din. So, organized po talaga si Ranisha. And nakakatuwa kasi mas okay yung organized kasi kesa naman yung sa sabog-sabog. Ito na yung kanyang ibang mga clothes, mga partner-partner na clothes niya. And another clothes ulit, mga dress niya naman tong andi dito. Anong ginagawa mo dyan? Wala siya may explain kasi babae itong anak ko eh. So, wala siya may explain. Sa panglalaki ka na kapag lumaki si 30. So, another damit niya ulit, mga jacket, ganon. Pang hair accessories ulit. Ayan, hindi po talaga kami mahilig sa sapatos. Pati anak namin, dinadamay namin. So, ayan, marami-rami siyang shoes. Ito lang ang kanyang room. Pero masyado na itong malaki para sa kanya. Kaya naman pag lumaki si 30, isasama ko si 30 dito. Para dalawa na sila sa isang kwarto. And, ayun, sayang wala si Ate Nisha dito para ma-tour niya kayo. Kasi, alam nyo, lagi niya sinasabi, "Hi guys, please subscribe to my YouTube channel." Diba? Subscribe to my YouTube channel. Bye-bye. Pag galit yun. Pag nagalit. Next time mag-vlog ako about kay Nisha and alam ko marami nag-aantay sa inyo nun. And ayun guys, ito na tinatapos ang room tour namin and room tour ni Nisha and sana nag-enjoy kayo. Please subscribe to my YouTube channel. Ayan, click nyo na yan. And ayan guys, bye! Bye.